irregular yung trabaho niya. So, yung mama ko yung bumubuhay sa amin. Siya yung, nagtitinda. Kahit anong ititinda, tinitinda niya. At sa lugar kung saan dumana siya ng katakot-takot na hirap, ay doon din siya nakatagpo ng pag-asa. Merong mga missionary na pumunta doon sa community namin. Sila yung nagplant ng church doon sa along the Riles. Yung mama ko at papa ko nag-away sila. Tapos iniwanan nila kami, pareho silang naglayas. Yung mga missionary, sila yung tumulong sa amin. Mga 1 week din siguro yun. Sila yung nag-care sa amin. Binibigyan nila akong pagkain. Sila yung nag-aalaga sa amin. So nakita ko na mabait talaga yung Diyos na kahit na ganun yung magulang namin. Minamahal niya pa rin kami sa magitan ng mga ibang tao. Doon na nagsimulang magkaroon ng relasyon sa Diyos si Emma. Ang relasyong iyon ang nakapagpagaan sa hirap ng buhay na kanyang dinaranas. Hanggang sa muling mapadpad sa kanilang lugar ang isa na namang misyonero, si Aaron. Mula sa isang magandang pamilya sa Amerika si Aaron. Kasabay ng kanyang pagmimisyonero ay nag-aral si Aaron dito sa Pilipinas. Sa kanyang paninirahan sa looban ay nagkaroon siya ng pasanin na tulungan ang mga residente. Nung time na nandun ako sa Urban 4, sobrang grabe yung situation dun sa Riles. Medyo hirapan ko yung time yan. Tapos nakita ko talagang yung pakilos ng Diyos dun. Dahil parang maraming mga young people na nagtambay sila sa bahay. Tapos yung buksan namin yung mga Bible study, yung youth devotional. Tapos nakita ko yung fruit talaga. Talagang may naging Kristiyano, may pagbabago. Sa gawain ito niya natagpuan si Emma. At ang pagtatagpong iyon ay nauwi sa pagmamahalan. Di nagtagal ay ikinasal ang dalawa at ngayon ay magkatuwang na sa gawain. Si Emma at Aaron ay nagmula sa magkaibang estado ng pamumuhay, ngunit ang puso nila ay pinagbigkis ng Panginoon upang ibahagi ang pag-asa sa mga taong nakatira sa looban. Gusto namin nakatira sa community mismo kasi talagang yun ang pinaka-effective way parang i-reach out sa mga tao. Alam ko yung experience ng mahirap dahil galing ako dyan. Kaya gusto ko ring i-share dun sa mga taong katulad ko na yun nga, mahirap yung buhay pag mahirap ka, pero pag nakilala mo yung Diyos, pag nakilala mo si Jesus, may pag-asa. Mahirap at magulo ang buhay, ngunit hindi nila alintana ang pagbuo ng pamilya sa ganitong lugar. Dito yung calling namin kaya hindi namin kailangan i-isolate yung anak namin, tas kami nandito. Sama-sama kami sa pagmi-ministry. Pinatunayan ni Emma at Aaron na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi masusukat kung saang lugar ka man nakatira, sapagkat may pag-asang naghihintay sa mga taong nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Mabigat ba ang mga problema mo? Pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Bakit di mo subukang tumawag? May kaibigang naghihintay sa'yo. Isang tawag lang, abot kamay mo na ang pag-asa. 810-7717. We're here for you 24/7.